Sa papalapit na second half ng regular season ay mas umiinit ang mga nangyayari sa NBA. Ganito kainit ang takbo ng NBA nitong mga nakaraang araw. Kasabay ding umiinit ang emosyon ng mga players at malinaw itong nakita sa kaguluhang naganap sa Charlotte na ngayon ay sentro ng usapan sa buong liga. Sa ngayon wala pa ring opisyal na inilalabas na parusa ang NBA kaugnay sa insidente, lalo na kay Isaiah Stewart ng Detroit Pistons. Gayunpaman, hindi may iwasan ang espekulasyon. May mga nagsasabing posibleng hindi agad masuspende si Stewart, pero may ilang ding naniniwala na pwedeng umabot mula 2 games hanggang 10 games ang magiging hatol depende sa magiging desisyon ng liga. Para naman kay Miles Bridges, mas malinaw ang direksyon ng posibleng parusa. Ayon kay NBA salary cap expert na si Bobby Marks, inaasahang makakatanggap si Bridges ng at least 2-game suspension matapos siyang madawit sa pagtaas ng tensyon sa gitna ng komosyon kahapon. Mas sensitibo ang sitwasyon ni Isaiah Stewart dahil galing siya mismo sa bench nang sumugod siya sa loob ng court. Isa itong direktang paglabag sa bench leaving rule ng NBA, isang patakaran na mahigpit na ipinapatupad. Automatic 1-game suspension agad ang kapalit ng pag-alis sa bench at maaari pang madagdagan kung may kasamang pisikal na komprontasyon tulad ng pagtulak o suntukan. Ang rule na ito ay bunga ng madilim na kabanata sa kasaysayan ng liga, ang Malice at the Palace, noong panahon ng Detroit Pistons kung saan umabot sa kabuuang 86 games ang suspension ni Ron Artest. Dahil dito, inaasahang hindi magiging maluwag ang NBA sa paghawak ng kaso ni Stewart. Sa kabila ng kontrobersya, hindi umatras si Isaiah Stewart sa kanyang paninindigan. Ipinahayag niyang proud siya sa kanyang ginawa at wala siyang pinagsisisihan. Para sa kanya, hindi raw siya ang tipo ng player na mananatili lang sa bench kapag may ganitong sitwasyon. May dahilan daw kung bakit siya napunta sa Detroit. Hindi rin ikinagulat ni Coach JB Bickerstaff ang insidente, lalo't parang magkapatid na ang turing ni Stewart at Jalen Duren. Hindi rin maikakaila na ang ganitong mga eksena ang patuloy na nagbibigay ng dagdag atensyon sa NBA. Sa huli, humingi naman ng paumanhin si Miles Bridges sa kanyang naging bahagi sa insidente. Ngayon, naghihintay ang lahat sa desisyon ng liga. Isang desisyong tiyak na magbibigay linaw kung hanggang saan ang hangganan ng init sa NBA court. Samantala, habang abala pa ang LA Lakers sa kasalukuyang season, unti-unti nang tumitingin ang kupunan sa mga posibleng galaw sa darating na off-season. Bago pa nila mamalayan, panahon na naman para maging agresibo sa free agency at trade market upang palakasin ang roster para sa susunod na kampanya. Bagamat ilang buwan pa bago magsimula ang off-season, nagbigay na ng mahalagang insight si analyst Kevin Pelton tungkol sa isang potensyal na target ng Lakers na si Nuggets forward Peyton Watson. Ayon kay Pelton, maaaring maging komplikado ang restricted free agency para sa isang team tulad ng Lakers na hindi kayang maghintay sa matching period. Gayunpaman, posible umanong maging gettable si Watson sa pamamagitan ng sign and trade dahil sa sitwasyon ng Denver pagdating sa luxury tax. Malaking bagay ito para sa Lakers, lalo na tubong LA si Watson at naglaro sa UCLA. Sa kanyang breakout 2025-2026 season, ipinakita ng 6'8" wing ang kanyang two-way capability. Nagtatala siya ng 14.9 points, 4.9 rebounds, 1.2 blocks at 1.0 steals kada laro, habang may solidong 49.6% field goal shooting at 41.7% mula sa tres. Ang kanyang kakayahang dumepensa sa iba't ibang posisyon at magbukas ng spacing sa opensa ay swak sa modernong sistema ng Lakers. Sa ngayon, pansamantalang mawawala si Watson nang hindi bababa sa 4 na linggo dahil sa grade 2 hamstring strain na nakuha niya kontra New York Knicks. Gayunpaman, inaasahang makababalik siya bago matapos ang season at maipagpapatuloy ang kanyang impresibong kampanya. Dagdag dahilan para seryosong pag-isipan ng Lakers ang paghabol sa kanya. Isa pa sa inaabangang galaw ng Lakers sa off-season ay ang pagdagdag ng lakas sa frontcourt. Hindi naging consistent ang ipinapakita ni DeAndre Ayton sa depensa at may mga ulat na wala itong long-term commitment mula sa kupunan. Dahil dito, inaasahang maghahanap ang Lakers ng mas maaari
inaasahang presensya sa ilalim. Isa sa mga nababanggit na pangalan ay si Domantas Sabonis ng Sacramento Kings. Bagamat maraming kupunan ang interesado, may kakayahan ang Lakers na pumasok sa usapan dahil sa inaasahang cap flexibility sa darating na off-season. Malaki ang maitutulong ni Sabonis kina Luka Doncic at Austin Reeves. Bilang isang elite passing big man, kaya niyang mag-facilitate sa high post, mag-set ng matitibay na screens at lumikha ng espasyo para sa pick and roll at dribble handoff plays. Ang kanyang rebounding at inside scoring ay magbibigay ng dagdag na balanse sa opensa habang mababawasan ng pressure kina Luka at Reeves sa playmaking duties. Sa kabuuan, malinaw na may direksyon ang Lakers sa darating na off-season. Pagbutihin ang two-way depth sa wing at patatagin ang front court upang maging mas kompetitibo sa susunod na taon.